give all the highest praise, glory, and honor. Thanksgiving to our dearest Jesus, our living God. Hallelujah! At dubling paggalang po sa ating mahal na pastor, Brother Estrada Almeida, the prophet of God, at sa mga minamahal na mga anak nila, the precious beloved children, Almeida children, at ang patuloy po na pag-aalala sa ating beloved assistant pastor, Dina si Almeida, sa mga turo at aral nila hanggang ngayon ay ating nagagamit sa araw-araw nating pamumuhay. At sa inyong mga minamahal na mga kapatiran, maging sa mga viewers, praise the Lord. Mga minamahal, ang conversion ko po ay ganito Bago ako dinala ng mahal na Panginoon sa congregation ito, that was 1983, tunay na wala po akong pag-asa dati. Kaya dahil sa walang pag-asa, ang buhay ko ay ginugol ko po sa mga paglalasing, napupunta sa mga mapupulang ilaw, sa mga barkada. At tunay na sabi ko, lalo na nang makita ko po mga minamahal, yung sementeryo na kung saan nandun yung mga namamatay, mayaman at mahirap nandoon namamatay. Sabi ko, wala palang kabuluhan ang mabuhay, kaya mabuti pa. Pati ako, actually mga minamahal, nag-attempt na rin ako magpakamatay. Kaya lang, hindi niloob ng mahal na Panginoon na mangyayari yung bagay na yon, sapagkat meron pala siyang layunin sa akin na isang araw pala, kapag dumating sa akin ang ebanghelyo ng mahal na Panginoon, ako pala ay tatalima sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Hindi ko rin alam mga minamahal na may propeta ng Diyos na patuloy na nananalangin upang magligtas pa mahal na Panginoon ng maraming kaluluwa. At mga minamahal, dito sa kongregasyong ito, mga minamahal, nang dinala ko ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng aking kapatid na nauna sa akin. 2 months lang ang ahid nila sa akin, mga minamahal. Namadako ako rito, mga minamahal, doon pa sa Old Sabarte. Sabi ko, meron pa palang taong mga ganito sa panahong ito. Kasi sa akala ko, mga minamahal, na ang lakad natin puro kasamaan. Akala ko wala ng ganitong mga tao na nabubuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ang akala ko noon, ang Diyos ay sa salita lamang, kwento-kwento lamang. Siyempre mga minamahal, wala mga po talaga tayo na naririnig na totoong mga ngaral na may prueba at ebidensya na sinasamahan nito. Kaya nga mga kapatid, overnight noon, umadako ako sa Old Sabarte. Sa panahon na yon, ang beloved assistant pastor pa yung nagtitestimony leader. Ako nasa harapan. Nakatingala pa ako mga kapatid. Sabik na sabik ako na marinig yung mga patotoo. Sabi ko, grabe pala. May Diyos pala. May pag-asa pa pala ako. Mga kapatid, meron akong mga anak nung na lumasave ako. Dala-dala ko yung kalong-kalong habang nakikinig ako sa mga patotoo. Mga minamahal, sa panahon na yun, kapag ikay nagpatotoo overnight yun, kapag ikay nagpatotoo, naiyak ka. Kakantahan ka ng beloved assistant pastor, lalo ka parang dinuduyan, napakasarap damhin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mula noon, mga minamahal, para bagang naalala ko yung parabola sa The Hidden Treasure na laging pinapangaral ng ating beloved pastor. Ang hidden treasure, pag makita ng tao na hindi naman kanya yun, nakita na may hidden treasure sa lupa na may lupa. Wala na siyang inaksayang panahon, kundi naghanap ng halaga upang mabili niya yung lupang iyon na kinaroroonan ng hidden treasure. Ganun po mga minamahal sa kahabagan ng Diyos. Hallelujah. Sa turo ng ating minamahal na pastor. Sabi ng mga pastor, the greatest matter of importance ay yung kaligtasan. Yes, sabi ko, kako meron pala talaga. Kaya mula noon mga kapatid, hindi na ako kinalimutan ko yung pangarap ko sapagkat bigo naman po talaga ako noon. Nang matanggap ko malapit noon through baptism in the name of Jesus, diyan po sa ilog sa Forest Hill, mga kapatid, naku, ang sarap pala maglingkod sa malapit. Hallelujah, hallelujah. Kahit hallelujah. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ko nga malapit noon, mula sa araw na yun,
kung ako'y mararapatin mo na maglingkod sa iyo, tulungan mo ako na masunod ko ang iyong kalooban. Kagaya ng mga kapatiran na nagpatutunan na rinig ko, nakakasunod sila, kaya ang mga himala lumakip sa kanila sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na pastor, Mama Der. Mga kapatid, napakaraming himala ang nangyari sa akin. Magmula sa araw na yon, instantly pinagaling ang aking rayuma, ang aking Praise pagdumi the ng Lord. dugo. Hallelujah, hallelujah. Yung pala mga minamahal, kapag nakitaan ka ng Diyos na nagkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya, hindi mo na pala kailangang hilingin. Yun ang nakita dito. Ganyan po pala. Hindi ko naman po alam yun eh. Ang alam ko lang, masaya ako na nandito na ako, nagkaroon ako ng pag-asa. Pero ang Diyos pala ay napaka-dakila talaga. Yung hindi mo inaasam, gagawin sa iyo ng mahal na Panginoon upang maging masaya ka. Kasi po, ang kasayahan ko noon, kapayapaan, pansamantala, peke, doon sa barkada, doon sa kalayawan, doon sa paglalasing. Subalit dito, mula noon, meron mga minamahal, po 41 years na, hindi nawawala ang kagalakan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory to God. Ang taas mo ng kamay, nandiyan ang presensya ng mahal na Panginoon. Yes, amen. Napakaraming himala. May mga taong nangangailangan ng kagalingan. Kapag lumalapit, siyempre, ang turo sa atin, share the word of God. I-demonstrate ang kapangyarihan ng mga Panginoon. At nagaganap yan, mga kapatid, sa kahabagan ng mga Panginoon. Bakit? May mga taong sa likuran natin na patuloy na dumadaing, na nanalangin Amen. Hallelujah. upang bakapan tayo ng kanilang mga panalangin, upang lagi tayong samahan ng kapangyarihan ng Diyos. May demon possessed mga minamahal, ginamit ako ng mahal na Panginoon. Hindi mang karapat dapat. Sa tinuro ng ating mahal na pastor, huwag matakot sa mga bagay na yan. Pagkat ang mahal na Panginoon ay laging sumasa atin. After 2 hours sa pagpupuri, pinalaya ng mahal na Panginoon taong iyon. Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah, May hallelujah. taong mamamatay na dito sa likod na Channel 5. Nang dumating ako kasama ng ating kapatiran, dinala ko doon. Siya'y naninilaw na dahil sa cancer na sakit. Nung pumasok kami, sinare namin ang Word of God at pinatanggap natin sa mahal na Panginoon. Sabi ko, ano ang suliranin mo, kapatid? Alam ko, mabigat ang karamdaman mo. Sabi niya, ayoko pang mamatay. Sabi ko, hindi ka nga mamamatay dahil dumating sa iyo ngayon ang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo, magsisika through the prayer of our beloved pastor, mga minamahal. Hindi raw siya nakakatulog. Sabi ko, ngayong gabi, sa tanghalan ni Jesus, makakatulog ka. Alam niyo mga kapatid, ang resulta, siyempre, resulta ang kailangan. Ngayon, nagmamaneho ng tao na yun. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Glory Para to bang God. sa ngayon, sa loob ng maraming taon, kahabagan ng Diyos, pinanghawakan tayo. Ang himala ay natural lamang na nagaganap sa JMC. Samantala sa iba, parang imposible sa kanila yun. Hindi na nga sila naniniwala na may himala ngayon. Kaya, mga kapatid, lastly lang ha, lastly. Before Christmas, ating beloved wife ay pahandusay na yumakap sa akin kasi magkahiwalay kami ng higaan. Siya ay sa kama, ako naman po ay doon sa sopa. Sabi niya, pa, hindi ako makahinga. Nagising ako. Sabi niya, bakit nawala ka sa dito sa tabi ko? Yung pala, nahiga siya sa kama. Hindi raw siya makahinga. Umiiyak. Sabi ko, huwag kang umiyak. Baka makabulahaw tayo sa kapitbahay dahil hating gabi yung mga minamahal. Kako, have faith in God. Sayang naman ang tinuro sa atin ng ating minamahal na pastor kung hindi natin gagamitin. Sa oras nito manalangin tayo, magsisika, alam mo kung saan ka nagkulang. After prayer, mga minamahal, through the prayer of the man of God, siya ay instant pinagaling ni Mahal na Panginoon. Praise the Balik Lord. sa natin. Hallelujah. Mahaba na ang oras, mga minamahal, hanggang dito na lamang po muna ang lahat ng papuri, parangal, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. Amen. Palapakan po natin